Kinaumagahan na pabangon bigla si Camila para gisingin si Gab. Gising na! Gising na, Gab. Umaga na, baka hinahanap ka na ni Jennifer. Paulit-ulit niya itong ginising para makauwi na sa bahay nila. Camila, ano ka ba? Wala akong pake, okay? Kahit hanapin niya pa ako o pagalitan niya ako, I don't care. Mas gusto ko pang manatili na lang dito, Camila, kasama ninyo. Wala na akong pake sa mga isipin sa akin ng ibang tao. Ang alam ko, mahal ko kayo ng anak ko. Ang tangi ko na lang iniisip ngayon ay kung kailan tayo magkakasama nang walang inaalalang iba. Sabi ni Gab habang niyayakap nito si Camila. Mabuti na lang at hinatid ka ni Sir Wilson dito at ni Erica. Alam mo bang lasing na lasing ka kagabi? Oo nga, alam mo, dahil nakakausap pa kita ng matino, natatawang sabi ni Camila. Ano nga palang ginawa ko kagabi? Biro lang. Siyempre naman, alam ko naman yan eh. Hindi ko naman talaga sobrang lasing. Makakausap pa ba kita ng maayos kung nasa sobrang kalasingan ako? Sabi ni Gab na gusto pa yatang mang-asar. Bakit nga ayaw mo umuwi sa bahay ninyo? Tanong ni Camila. Kasi miss na kita. Gusto na kitang makatabi sa pagtulog. Gusto ko nang makasama ko kayo. Di ba nga, sinagot na kita kanina. Gusto ko ng simpleng buhay na kasama kayong dalawa. Gusto ko ng talikuran ng buhay ko. Makasama ko na lang kayo ng anak ko. Sabi nito na may paglalambing habang tinitingnan sa mata. Gab, darating ang panahon na magkakasama tayong tatlo. Sa ngayon, ayusin mo muna lahat para wala na tayong problema. Para wala kang isipin pang iba. Paalala ni Camila. Pangarap kong makabili ng bahay doon sa probinsya nyo, kung saan malayo dito. Aanihin mo na naman ang yaman kung hindi ka naman masaya, sabi nito. Natatawa ko sa mga sinasabi mo. Hindi ikaw yung Gab na nakilala ko. Ibang-iba ka na, sabi nito kay Gab. Lahat ng tao, Camila, nagbabago. Lalo na kung alam mo yung totoong value ng buhay mo. At lalo na kung alam mo kung saan ka magiging masaya. Ako dati ang alam ko lang mayaman ako. Nasa akin ang lahat kasi mayaman na kami. Kilala kami. Pero hindi pala yon ang totoong kasiyahan. Kasi kayo yung kaligayahan ko. Kayo yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Seryosong sabi ni Gab. Napaka-drama mo naman, Gab. Nakakatawa ka na talaga, Gab. Hindi ka na ganyan dati magsalita. Natatawang sabi ni Camila. Seryoso ako, Camila. Seryoso ko sa mga sinasabi ko. At hindi ako nagpapatawa. Talagang iba talaga. Pagkasama ko kayo. Pagkasama kita. Sabay yakap kay Camila. Sige, bumangon ka na dyan at nang makita ka ng anak natin. Napakaganda talaga ng mapapangasawa ko. Paglalambing nito kay Camila. Hindi naman mapakali si Jennifer dahil ilang beses nang hindi umuwi si Gab sa kanila. At halos kung umuwi man ito ay umaga na. Kaya bigla niyang tinawagan ang kanyang kaibigan para kulitin ito. Hello, Erica. Sana ba yung spy na sinasabi mo? Mababaliw na talaga ako dito. Saka iisip kay Gab. Galit na paalala nito sa kaibigan. Ano na naman bang nangyayari sa'yo at ang aga-aga? Galit na galit ka? Tanong ni Erica. Hindi umuwi dito si Gab. Siguro sa babae niya natulog. Saan na ba? Kasi yung spy na sinasabi mo sa akin. Ito na nga, okay, kakatawag ko lang sa kanya. Ibinigay ko ng number mo at sabi niya, itatawag siya ngayon sa'yo. In fairness, gwapo. Baka ma-in love ka sa kanya. Kantsaw ng kaibigan. Huwag kang magbiro ng ganyan, Erica. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Gusto ko nang malaman kung saan sila nakatira at ang makita ang babae na yan. Makakatim talaga sa akin ang babaeng yon at makikita niya kung ano talaga ang totoong ugali ko. Pagbabanta nito. Oo na.
Hintayin mo na ngayong araw na ito, tatawag siya sa'yo. Relax ka lang dyan, Beshi. Malalaman mo rin kung saan niya ibinabahay ang babae. Mabuti naman kung ganon, kasi inip na ako. Gusto ko na talagang sabunutan. Hindi ko alam, basta talagang malilintikan sa akin yung Camila na yan. At saka, kahit pa yan, ang pinakagwapong spy sa buong mundo, hindi ko siya papatulan kasi si Gab lang ang mahal ko. Galit na paalala nito sa kaibigan. Grabe naman talagang pag-ibig mo kay Gab. Hindi basta mapapalitan, bilib na talaga ako sa iyo, Jennifer. Manghang sabi ni Erica. Sandali lang, sasagutin ko muna itong tawag. Ito na yata ang sinasabi mo. Sabi nito kay Erica bago pinutol ang tawag. Okay, Besh. Tawagan mo agad ako, ha? Paalala ni Erica. Hello? Tanong niya sa taong tumatawag sa kanyang cellphone. Hello ma'am. Ako nga pala po si William. Kilala ni Ma'am Erica. Sinabi niya po kasi kailangan daw po niya ng espiya. Tanong nito. Ikaw palang sinasabi ng kaibigan ko. Sige, William. By the way, ako nga pala si Jennifer. Pwede lang Miss Jen ang itawag mo sa akin. Kailan tayo magkikita at para maplanuhan natin ang mga hakbang na gagawin mo at maibigay ko sa iyo ang paunang bayad. Wika nito kay William. Bukas na bukas agad, Miss Jen, sagot ni William. Okay, see you tomorrow. Salamat, paalam nito kay William. Okay, Miss Jen, sagot ni William. At saka sabay nilang ibinaba ni Jennifer ang kanilang hawak na cellphone. Humanda ka sa akin, Camila. Hindi kita titigilan hanggat hindi ako makakaganti sa inyong dalawa. Walang hiya kang babae ka. Sa mga ipinakita kong kabutihan sa kanila ng anak niya, ito lang gagawin niya sa akin? Napakawalang hiya ninyong dalawa, lalo ka na Gab. Napakagulhol na iyak ni Jennifer habang tinitingnan ang sarili sa salamin.